So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, tuloy po yung rally bukas. So, isa po sa mga organizer nito ay si Zendanga. Okay. Si Zendanga na best friend ni Mike Cervera. At best friend ko din. So, sabi dito. Okay. So, kasi tuloy talaga to eh. Tuloy talaga to bukas. Okay. This is it. Kita-kits mga loyalista. Pakita natin muli ano ba talaga ang tibay at lakas ng suporta ng Marcos loyalist and BBM supporter. Okay. So actually, ito yung hindi ko type sa narrative nila eh. So hindi lang po to para sa mga loyalista at sa mga PBBM supporter. Kasama po dito yung mga naniniwala po sa adhikain na to, sa rally na to na ito papasukin na ang ICC. Okay. So hindi po ito exclusive sa mga lista at saka sa mga PBBM supporter. Okay? Kung kayo po ay naniniwala na kailangan na papasukan ng ICC, so ini-invite ko po kayo bukas sa harap po ng Senado. Ito Monday, May 6, 2024. 'Di ba? Assembly time 7 AM, program 8 to 11. So ang venue nga po is sa harap nga po ng Senado. So kakalampagin po natin yung mga dapat kalampagin para po papasukan yung ICC. Yan. So ngayon mga kababayan, kung susundin po natin yung narrative po ng mga DDS, so isa lang pala ang pinaka-reason kung bakit nagkakagulo ngayon. Umamin po si Harry Roque. Alam naman po natin na sinungaling si Harry Roque, pero umamin po si Harry Roque na ang pinaka-reason kung bakit po nagkakagulo ngayon or bakit ginugulo. Actually, hindi naman nanggugulo si PBBM eh. Kung bakit po nanggugulo ngayon ang mga Duterte dahil po sa ICC. Malinaw, sinabi niya yan. So nabuwag po talaga yung unity team na sinasabi nga po nila dahil po gusto papasukin ni PBBM ang ICC. Okay. So ngayon medyo conflicting, di ba? Kasi ang sabi ni PBBM nung nakaraan, hindi pa papasukin. Ayaw niya. Sabi niya ngayon. Pero iba naman sinabi niya yung sinabi niya nung nakaraan. So ngayon, ito para mas malinaw, okay? Pakinggan po natin yung sinabi po ni Harry Roque sa dito po sa report po ng News 5. So ibig sabihin mga kababayan, lahat po nakaguluhan na ginagawa ni Duterte dahil po sa ICC. Akala ko ba matapang? Akala ko ba kaya niyang panindigan yung ginawa niya sa war on drugs? Yun pala, pagdating sa ICC takot pala. Di ba? So, pasalamatan po natin si Mark Ramos dahil sasagutin niya po yung ticket ko papuntang Maynila. Sabi ko na eh. Ang pangit ng deal ni Mark Ramos mga kababayan. So, sagot niya raw po yung ticket ko papuntang Maynila, pero sagot ko naman daw po yung ticket niya papuntang Maynila. Sa Cayman Island to eh. Lugi ata ako dun So, ito. Panoorin natin tong sinabi nga po ni Harry Roque. Sige. Marcos ang sinisisi ni Attorney Harry Roque kung bakit nagkalamat ang Uniteam. Sa panayam kay Roque ng programang Storicon ng One News, nakaapektoan niya sa Uniteam ang posisyon ni PBBM tungkol sa drug war investigation ng International Criminal Court or ICC. May kinalaman daw ang Pangulo kung paano nakapasok sa bansa ang mga investigador ng ICC. Sa nakaraw na impormasyon ni Roque, may mga nakausap ng matataas na opisyal ng gobyerno ang ICC investigators. Pagbaliktad daw ito ni PBBM sa dati niyang pahayag na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Let's just say that the balentong of the president on the ICC. Kita nyo, di ba? The balentong. Ganyan magsalita si Harry Roque ngayon. Parang si Maharlika na din, no? Let's just say, the balentong. Tuloy natin. Balentong of the president on the ICC is very much responsible for the state of the unity now. Had it not been for this flipping of position on the ICC, we probably would still have a unity team to speak of. This actually marked the beginning, the end of unity when the Secretary of Justice made a 360-degree turn on the issue of cooperation. Ayan so malino mga kababayan. So sabi ni Harry Roque, ang pinaka-reason kung bakit nga po bumaliktad si Digong sa unit team na hindi naman talaga siya kasama dahil nga daw po sa ICC. Okay. So mga kababayan kasi, ngayon tingnan natin yung timeline. Okay.
So nagsalita kasi si Trillanes. Si Trillanes talaga ba yung pasimuno eh. Ngayon, ngayon kung meron man tayong dapat sisihin kung bakit nagkagulo yung unit team si Trillanes. Ang daldal kasi. De joke lang So sabi dito arrest warrant versus Duterte. Out soon, ICC probe visited in Philippines in December 2023. Ito nabalita ito noong January 2022. January 22, 2024. 'Di ba? So ibig sabihin nun mga kababayan, kung si Trillanes nga alam na yung ICC po ay pumasok po sa Pilipinas nung December, kampo pa kaya ng mga Duterte? 'Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, alam na po talaga ng mga Duterte December pa lang na pinapasok talaga ni PBBM yung ICC para mag-imbestiga. Na-public lang po ito noong January 2022. So ngayon mga kababayan, ang punto natin dito, nagsalita na rin, bigla rin po nagsalita si PBBM. Kasi nga po 'di ba, ang kwento kasi nito, nagsalita si Trillanes January 2022. So noong January 2020 January 25, January 25 no. Hindi. Teka lang. Parang mali yung date kasi ito. Nagsalita din po kasi si PBBM. Okay. So ang sabi ni PBBM naman, Marcos Jr., ICC probers welcome to Philippines as tourist. 2022 pa pala tong balita na to, parang mali yung date. 2023 alam ko yan eh. So kayo mga kababayan, ang tanong kasi dito talaga nainis si Digong. Hindi nga, sa totoo lang, dito nainis si Digong. Kasi nga, bakit mo naman papapasukin yung ICC? Para mag-tourist? Maniniwala ka, ICC, papasok sa Pilipinas para pumunta ng Boracay? Para mag-swimming doon sa ilalim ng Chocolate Hills? Di ba may bagong swimming pool doon, di ba? So ngayon mga kababayan, malinaw ngayon mga kababayan, di ba? Na itong ginagawa po ni Digong, hindi po to para sa bayan. Para po siraan lang si PBBM. Syempre, napaka-common sense naman na kapag si PBBM po ay nagtagumpay na tanggalin po ng mga Duterte bilang presidente, ang papalit si Sara Duterte. So kapag si Sara Duterte po ang magiging presidente, wala pong ICC na papasok. Kahit po bilang maging tourist. Hindi nga mga kababayan, no? Isipin nyo lang kung anong klaseng statement 'yon. Papapasukan ng ICC para maging tourist. parang hindi ko rin talaga makuha yung sense nun, no? The ICC is welcome, pero magtuturist lang sila. So yun mga kababayan, no? So ngayon, ang nangyari ngayon dito, so dahil nga po sa galit na galit si Digong, okay? Dahil nga po sa galit na galit nga si Digong, so ito na. Nung January 28, diyan po nagsimula po yung hakbang ng maisog sa Davao City. Isipin nyo lang mga kababayan, no? January 28. Pagkatapos na makapasok ng ICC sa Pilipinas, doon na po pumasok yung hakbang ng mautog. Oh. 'Di ba? So ibig sabihin nun mga kababayan, just isipin nyo lang. Nagsimula lahat ng itong pag-rally nila na nilalangaw, nagsimula po lahat mula nung pinapasok ni PBBM ang ICC bilang turista. O tama to, no? Wala ding papasok na, totoo yan, wala ding papasok na investigador sa Pilipinas pag si Sara yung magiging presidente, di ba? O, totoo rin yan. O. And then, Diyos ko naman, no, Harry Roque, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo, no? So ngayon mga kababayan, malinaw na, well, para sa akin malinaw na, no? Na, mayroong conflict kasi talaga itong mga Duterte tsaka ang mga Marcos nung 2023 pa lang. Diba? Nung 2023, may conflict na talaga sila. Pero yun naman kasi, conflict political lang yun. Pero mga ka-streetwise, no? Pero kung pag-uusapan naman, ay ipapakulong na si Digong. So, syempre, maaalarma talaga itong mga Duterte Engot supporter. So, isipin nyo lang mga ka-streetwise. Dito po sa mga DDS po ng mga kaibigan natin. Diyan po sa mga nauto po ng mga rally po ng hakbang na mautog.
Yung ginagawa nyo na yan, hindi yan para sa bayan. Ang ginagawa nyo na yan para protektahan si Digong sa ICC. Ayun yun eh. Kayo ba? Naka-ready ba kayo na mag-aksaya ng oras sa mga rally ni Digong para lang protektahan lang siya sa ICC? Eh samantalang kagagawan niya yon, ginawa niya yon, at ang sabi niya pa nga, tapang-tapang niya pa eh, na paninindigan niya raw po yung ginawa niya sa tukhang. Eh ngayon, ito na yung epekto ng tukhang niya. Ito na yun eh. So bakit ngayon natatakot ka? Akala ko ba matapang? Di ba? Akala ko ba matapang? And then mga kababayan, no, bago rin tayo sa sunod na topic. So bukas din po kasi, diyan po sa rally po nagaganapin po, sa harapan po ng Senado, meron pong tayong naimbitahan na mga biktima po ng pamilya ng EJK. So dapat po talaga yung rally po na yan, dapat po talaga is para po sa mga PBBM supporter yan. Pero eventually mga kababayan, may mga pink na sasama, may mga dilawan na sasama, at meron pong sasama na mga biktima po ng EJK ni Digong. Yan, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, malinaw na mga kababayan. Malinaw na kung bakit ginagawa ni Digong to. Gusto niya lang talagang protektahan yung sarili niya sa ICC. So, ibig sabihin nun mga kababayan, itong ginawa ni Harry Roque, imbis na makatulong, naging pabigat palalo. Kasi pinakita kasi isipin niyo lang, no? Ako naniniwala naman talaga ako nang pinakamotibo talaga ni Harry Roque kung bakit niya sinabi yung interview na yon para pagbintangan si PBBM na siya yung bumuwag ng unit team. Yun nga lang, iba po yung nangyari. Dahil po dyan sa statement ngayon ni Harry Roque, lumalabas na yung motivation talaga ng mga rally ng hakbang ng mautog ay para protektahan lang si Digong sa ICC. Imbis na makatulong si Harry Roque, ngayon nagiging liabilities pa siya ngayon ng mga Duterte ngayon. Wala ka pala Digong, duwag ka pala eh. Pag kapwa mo Pilipino, kaya mong ipaganon eh. Pero pag China tsaka ICC, takot ka pala eh. Di ba? So dyan po sa 1,200 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Harry Roque, na imbis nga po na ang pagbintangan ngayon ay si PBBM, ngayon po bumaliktad. Lumabas na po talaga ngayon na ang lahat ng kaguluhan na to ay dahil po sa ICC. Di ba? So yun po, no? So, comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. No? Thank you po, no?